Yan, hello. Ito i-ano natin step by step natin. Marami pero nalilito pa rin sa tutorial natin no, sa deep freeze. Ito step by step na talaga to simula sa umpisa. So i-download natin yung deep freeze ko no. Kitang-kita niyo naman no. I-download natin mismo from downloading to sa lahat-lahat gagawin natin no. Para makita nyo kung paano yung tamang pag-install na wala talagang error na lalabas. Oo, nagkaka-error kasi hindi ko alam kung saan napupunta yung mga error na yan no? Kung bakit nagkaka-error. Tandaan nyo guys, sa pag-install wala ho talaga kayong gagawin, kundi wag ho kayong magi-skip ng kahit na isang part lang. Kasi pag na-skip kayo kahit isang part lang guys, sigurado mawala talaga at mawala yan no? Oo. So da-download tayo ngayon Mediafire. I-download ko yung deep freeze natin para simula sa umpisa makita nyo talaga kung paano ginagawa yung sa deep freeze. Para less hassle tayo sa error. Lahat-lahat yan, hindi natin ikakat yung video para makita talaga. So i-upload natin to sa YouTube para talagang makita talaga ninyo. Guys, ang pag-download nito kailangan naka-turn off ang firewall nyo at saka ang defender nyo o kaya mga antivirus nyo kasi buburahin niya yan si deep freeze. So ito si deep freeze no. I-download ka na si deep freeze no. Ayan. Ayan yun no. Ayan. Pasensya na, naka-data lang ako kaya medyo mabagal ang internet natin. Pero maliit lang naman yung file ni deep freeze kaya mabilis lang yan ma-download. Open folder natin Close ko muna to. Ito na ho yun Ito na si deep freeze. Oo. Ngayon kapag ganyan gagamit po kayo ng WinRAR. WinRAR lang po ang makakapagbukas dyan ng maayos. Right click nyo po tapos open with WinRAR tapos extract here o kaya extract nyo yung files. Sige, din na tayo sa open with WinRAR na lang tayo para mabilis para hindi rin kayo malito. Open with WinRAR. Ito na po yun Ito na si WinRAR. Pagdating ni WinRAR, close ko lang to ayan, extract to tapos sa desktop, click nyo yung desktop. Ayan po. Extract to, ayan. Tapos click nyo yung desktop, i-click nyo dyan sa desktop. Tapos okay. Ayan. Tapos, hindi kasi naka-extract na yun. Ayan. Ang password po nyan, 1, 2, 3. Nilitan ko lang para mabilis. So ayan na-extract na si deep freeze. Ito na si deep freeze, nasa desktop na. So pagdating sa desktop, pasukin natin si deep freeze. Ayan. Ang una nyong gagawin is install si deep freeze Install na natin si deep freeze Teka lang. May lumabas lang na kakaiba. Yan. Doon po sa DF standard, ito. Yan. Tandaan nyo pag i-install nyo si deep freeze, kailangan po right click run as admin. Hindi po pwedeng hindi naka-admin o double click nyo lang Right click run as admin. Yan. Tapos may lalabas yan. So ayan hintayin lang natin. Mag-i-install lang si deep freeze. Ito na siya Close muna natin yan kung hanggat maaari. Close muna natin. Yan. Sundan nyo po sana Next nyo lang po. Yan. Tapos yung I accept, check nyo. Tapos next ulit. Tapos yung license key, hindi nyo kailangan yan kasi i-activate naman natin yan. So check nyo yung box na use evaluation. Tapos next. Yan. Tapos po, huwag nyo na ulo yung gayahin kasi may backup akong isa pa So yan i-next nyo lang po i-next. Yan. Tapos install. Yan.
Ngayon, na-install na yan. Hintayin natin. Yan. Yan, wala pong cut yan ha, para makita nyo talaga ng actual ano. Ito pong Windows na gamit ko naka-off na ang Defender dyan at saka firewall. Windows 11 PisoNet version po yan. Kaya compatible yan sa lahat ng halos mga games ko. Hintayin lang natin. Medyo may kabagalan lang talaga tong laptop na to kasi hindi pa siya naka SSD. Naka hard disk lang siya. Wala pong cut yan. Idedire-diretso po natin yan pati pag-upload sa YouTube. Para makita nyo po yung proper installation po ni Dipris. Wag lang po kayong lalakta, wag lang po kayong maiinip. At magagawa nyo po ng tama yan, eksakto. Wala po kayong magiging problem. So ayan, magre-restart siya. Lang yan, nag-update pa. Bale, hindi yan. Kasi mag-error yan, naka-off na yan eh. Ay nako, ngayon ka pa naman nag-update oh. Hindi ko pa pala na-post kasi pinost ko muna yung update. Saglit lang yan kasi mag-error yan kasi in-off ko na yung ano yan eh, yung update ng sa PisoNet edition. Pero mas maganda gumamit pa rin kayo ng Windows Update post. Yan ha, kitang-kita nyo po, wala pong post yan, wala lahat, para makita nyo kung paano ini-install normally ang Dipris. Pala guys no, huwag kayong gagamit ng mini PC sa mga PisoNet nyo. Hindi advisable ang mini PC sa PisoNet. Okay. Sa ibang topic ko na yan, kung gusto nyo i-topic ko yan. Kasi mahaba ang usapin yan. Siyempre yung mga nagbebenta ng mga mini PC, pagtatanggol nila yon, di ba? Pero ako ang tagal ko na sa PisoNet. Actually, hindi lang sa PisoNet, ang tagal ko na sa computers, 1996 pa. Actually, 1994 pa. Nasira na nga buhay sa computer. Pasensya nyo na, mabagal kasi ordinary hard disk lang yan, tapos luma na yan eh, kaya talagang ganyan. So kapag nag-restart yan, ito-toad natin si Dipris. Kailangan yung i-toad bago nyo i-patch, kasi baliwala ang patch nyo kapag hindi nyo na-toad. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-i-skip, huwag kayong pag nag-skip kayo at may nakalampasan kayo dito kahit isa, mag-error talaga si Dipris. O maselan si Dipris eh, kasi system ng Windows ang gagalawin niya. Yan, matagal yan, kasi nag-update, tapos may Dipris na ini-install. So magtatagal talaga yung boot up niya. Yan, masaklap, naka-frozen yan. Ito, tatandaan nyo, no? Yes. Pagka yes nyo, lalabas yung password menu. Pagdating sa password menu, wag na wag po kayong maglalagay ng password muna. Nangyari sa'yo. Tagal naman.
Ito masaklap kasi sumabay si update, no? Naka-defreeze yan, naka-frozen yan, malamang. Yun. So, wag kayong maglalagay ng password, pero wag nyo muna i-apply and reboot. Okay lang muna. Okay, no? Pagka okay nyo po, yan. Okay, nandito na yan. Nasa na? Nawala yung taskbar ko. Yun ang sinasabi ko. Dahil sa Windows update, no? Alt-delete natin para lumabas. Yan. Punta natin dito kay defreeze. Yan. Andito si defreeze, naka-frozen yan. Kasi pagka in-install mo pa lang si defreeze, naka-frozen talaga kagad siya. So kaya nagkaka-problema yan. So gagawin nyo, diin nyo yung shift, double click kay defreeze para lumabas si menu. Since wala tayong in-enter na password, i-okay lang natin, no? Yan. Tapos i-bootload nyo po, bootload. Yan, bootload. Pagka bootload, apply and reboot. Mag-patch na naman to, mag-update na naman to. Oo, kasi sumabay si update, loko-loko talaga to. At least nakita nyo yung problem kung sakali sa inyo naman mangyari to, no? Alam niyo na yung gagawin. Ngayon, kung gusto niyo i-topic ko si Shadow Defender, actually kasi hindi ko advisable si Shadow Defender sa mga PisoNet. Okay lang si Shadow Defender pang personal use, kapalit ni defreeze. Pero pagka PisoNet, hindi siya pwede. Mas madaling masisira ang unit nyo kay Shadow Defender. Unless sobrang selan nyo na sobrang higpit nyo sa tomer nyo, paghihigpitan nyo sila sa shutdown. Dahil may auto shutdown kayo, so kung may auto shutdown kayo, gagamitan nyo ng Defender ng Shadow Defender, pwede 'yon. Kaya lang kasi hindi ko ina-advise sa akin sa mga kliyente ko ang auto shutdown. Matagal unang-una, mas makakatipid kayo kapag AVR type kayo. Which is safe pa sa inyo kasi naka AVR lahat ng unit nyo. Magkano lang ba ay AVR? 200, 150, 200 pesos yung ordinary na AVR. Hindi naman servo type ang kukunin nyo eh. So bawat unit, dadagdag lang kayo ng mga 200 pesos. So sabihin natin 300 pesos. Safe na yung unit nyo, yung system unit nyo, safe na safe kasi naka AVR yan. So hindi nyo kailangan ng surge protector, etc. AVR lang. So may AVR ka na, safe na yung unit mo, pati yung OS mo safe din kapag ginamitan mo ng deep freeze. Ituturo ko lahat yon sa free version, sa USB nga lang yon. Hindi yun sa hindi yun sa mano-manong turo dito kasi mahirap, nakakapagod pa ulit-ulit. May video ako noon ng tutorial na yun kung paano gagawa yon. Yun yung binibenta ko noon na 500 pesos sa USB na hininto ko lang nung dumating ang pandemya. Dahil tumaas ang bilihin, di ba? So nagtaas ang USB. Hindi ko na kaya mag-provide ng 500 pesos na USB. Kaya nahinto siya. Pero kung gusto niyo talaga, kaya naman ako napilitan magbenta ng ganito na 50 pesos dahil may nag-suggest sa akin na nangungulit sa akin isang tao dito na nangungulit sa akin na gusto niya daw yung kasi dati nabibigyan ko siya ng mga Windows na modified na ginagawa ko talaga personally. Natutuwa sa mga gawa ko. Sabi niya ibenta ko daw, binenta ko nga sa 500 pesos na USB. Humingi na naman ng update. Medyo lumakas-lakas yung katawan natin. Kung makikita niyo yung mga former video ko, napakapayat ko, di ba? Ngayon bumabalik-balik ulit yung yung health ko. So sabi ko balik tayo dito sa industriya ng pagtuturo ulit. So ito na nakatoad na yung defreeze dito. Baga lang talaga yung laptop ko, pasensya na. Kasi luman-luma na to Yung gaming laptop ko nandun sa bahay. Ito kasi pang portable. Gaming laptop, ang bigat, 9 kilos. Hype na Alienware yan. Laptop lang, 9 kilos, para na ako nagda-dumbbell. Yan.
Hintayin lang natin si taskbar, medyo delay. Para mabilis, control alt delete ulit, taskbar. Huwag nyo gagawin to, no? Kasi kaya lang ginagawa yun para mabilis lang. So ayan na, no? Tignan natin, ano? Ayan. Nakatoad na si Deprise. Papakita niya, no? So ayan, nakatoad na, di ba? Nakatoad na si Deprise. Pagka ganyan, masasave na yung mga ginagawa natin. So, bago nyo i-patch yan, tatandaan nyo, pag gagamit kayo ng patch, dapat walang Deprise na icon dyan. Dapat walang Deprise. Kasi pag meron yan, useless si Deprise nyo. So, ang gagawin nyo para mapatch nyo yan, ganito, no? Nakatoad na siya. Punta nyo ngayon sa this PC. Sa this PC, hintayin na mabagal. Laptop, sorry. Ayan, ito na yung this PC, no? Excuse me. So, kung gusto niyo bumili sa mga PisoNet nyo, mag-SSD kayo. Siya na. Ayan. So, punta nyo lang sa local C. Open nyo yung local C, no? Tapos dun sa program files 86, open nyo rin yun. Tapos sa Pharonix, open nyo rin yun. Tapos sa Deprise. Ito po, tapos sa install. Papakita ko sa inyo yung pinakabuo, ano, para makita nyo. Yan. Ito po yung buong folder. Yan. This PC, local C, program files 86, Pharonix, Deprise, at saka install. So dyan sa install, makikita nyo si DFServe. Ito po yung si DFServe. Ito. Yan, si DFServe. No, ayan, si DFServe. Ang gagawin nyo po dyan kay DFServe, i-rename nyo po, no? Right click, rename. Kung mabilis yung shortcut nyo, di alam nyo na, gawin nyo na lang, no? Ako para makita nyo lang, maintindihan nyo. Ayan, rename. Sa DFServe, ladagdagan nyo lang ng back, yung dulo. B-A-K. So, magiging DFServe back. Ayan. So, yan na siya. DFServe back na. So, DFServe back na yan. Once na DFServe back na yan, i-restart nyo ngayon. Tandaan nyo po, napakahalaga nito. Restart. Wala pa po tayo sa patching. Ganyan po talaga katagal si, i-install si Deprise. Meron dati madali lang. Kaya lang hindi na siya working sa, sa Windows 11. Nabura ko na rin yung copy ko na yun kasi nga syempre mas updated ang program, mas maganda, do baggy pero mas maganda pa din. Pero ganoon naman talaga, di ba? Kaya ka gumawa ng bago para lampasan yung luma. Alam mo, gagawa ka ng bago, mas worse pa sa luma, di ba? Ayan guys, walang putol yan. So nakaka 18 minutes na tayo. Kaya guys, panoorin nyo po talaga to kasi sobrang napaka-importante po nito. Wag kayong mag-i-skip. Ngayon, ang ganito, i-skip nyo lang. Pero ingat lang kasi pag may nalampasan kayong procedure, yari talaga kayo, no? So pag nag-skip kayo, siguraduhin nyo lang na walang may skip na procedure. So, dun sa enterprise seed, kapag may lumabas na enterprise seed, ibig sabihin nun, na double patch yun, o kaya naman tawag dito, pinatch nyo ng ewan ko, basta parang may pinatch kayo dyan na naka-rename pa yata. Ina-unload niya kasi sa memory si Deprise dahil hindi niya mabasa si Deprise dahil nga ni-rename natin. Yun ang purpose ng rename para hindi siya ma-load sa memory ni Windows.
Sorry, may kabagalan. So, ayan. Okay, wala na dito si Prismatic yan. Wala na, di ba? Wala na Dipris. Okay. So, ngayon, dahil wala na si Dipris, pwede na natin siyang i-patch. So, punta tayo doon sa folder na pinag-downloadan natin. Yan. Ito guys, napaka-importante din ito ha. Minsan kasi hindi nyo na ginagawa ito malamang Oh. Yan. Refresh nyo lang yan. So ayan makikita nyo si Patch Ito si Patch yan. Ilapit ko Ayan si Patch. Ayan si Patch punta nyo dyan, right click nyo kay Patch. Tapos copy po copy. Yan, copy. Tapos punta nyo sa this PC punta nyo dito sa this PC. Close nyo na yan. Para hindi na sagabal, close nyo na. Para hindi malito. Hintayin natin si this PC. Na-traffic. Napindot ko ba? Hindi. Yan. This PC, local C. Tapos punta nyo ulit kanina, program 86, Pharonix. Tapos Dipris. Tapos install. Diyan, right click nyo sa bakante dito. So, yan, dyan. Right click nyo dyan, tapos paste. Diyan nyo siya i-paste. So, nandyan na si Patch. Right click nyo ngayon kay Patch. Tapos paste. Run as admin. Tandaan nyo run as admin. Hindi pwedeng hindi run as admin yan. Hindi pwedeng double click. Kailangan run as admin. Okay? Uncheck nyo yung always. Yan, uncheck nyo yan, tapos run. Ayan na si Patch, Ayan si Patch. So, pag pinatch nyo yan, pindutin nyo yung patch, dapat nakasulat successfully patch. Ayun successfully patch. Okay? Pag patch na siya, close nyo na. Pagka-close nyo, i-rename nyo si dfserve si dfserve right click ulit kay dfserve. Yan, rename, alisin nyo yung back na nilagay natin kanina. Yan. Ngayon, tapos naalis na, restart. Napaka-importante po niyan restart. So, sigurado ako wala nang problema yan. Okay na siya. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali i-install si Dipris. Kaya lang, pag may nalampasan kayo kahit isa, sobrang selan niya. Problema. Wala tayong magagawa kasi kung gusto nyo talagang walang problema kay Dipris is bilhin nyo yung software. Kasi serial key lang ipapasok nyo dun. Nakatulong pa kayo sa ibang mga magka-crack. Kukuha na yung serial nyo. Walang cut yan guys walang pause, walang cut, tuloy-tuloy ang video natin. So yung 50 pesos na apat na OS na binibenta natin dyan sa FB ko, mamili lang kayo dyan kung anong babagay sa mga unit nyo from Windows 7, 10, 11 o ganyan, Windows 7, 10, 11 ganun, di ba? Tapos may libre po dyan na gaming edition. Yung gaming edition po natin, hindi ko ina-advise talaga yan sa mga PisoNet sana. Kasi pang personal use yan, Parang naghangan.
Para lang. Yan. So, ayan na, no? Nandiyan na rin yung slip freeze. Makikita nyo, nandiyan na slip freeze. Tingnan natin. Ayun na ulit slip freeze, di ba? So, pasukin natin, ano? Tingnan natin kung permanently activated na siya, no? Di-new ship, double click i-deep freeze. Yan. Since wala tayong in-enter na password kanina, tandaan nyo, huwag kayo mag-enter ng password, ano? Okay nyo lang. Okay. Yan. So, from dyan, tingnan natin. Ayun, no? Makikita nyo, full license activated. So, okay na. So, walang problema. So, ngayon, saka na kayo ngayon mag-enter ng password dyan. Punta nyo sa password, enter na kayo ng password, pwede na yan. Tapos, and apply, and reboot. So, ganun lang kadali i-install si Dipris. Okay? So, wala nang problema. Ganun lang, no? O, maraming salamat sa inyo. Sundan nyo po, post, play. Tapos, skip nyo lang, forward kayo dito sa video na to. Yan, ha? Maraming salamat sa nag-avail ulit, ano, ng natin, ng 50 pesos na 4 na OS natin. Request lang kayo kung ano pang gusto nyong i-review natin para gawa natin ng paraan yan. Maraming salamat po.